Guys, in this video, another loan app na naman na bago sa Play Store. Loan app na lagi kong nakikita dito talaga. Pakalat-kalat siya. Actually, pag may hinahanap ako dito sa Google Play Store, nandito lang talaga siya naka-stay tuned. Masyado siya nagpapansin sa akin, which is itong si Pesomo Loan App. Bagong release lang pala talaga tong loan app na ito. This February 2025 lang. At nag-update agad siya nitong March 5, 2025 lang. Bilis, diba? Si Pesomo Loan App po, familiar siya sa akin kasi meron siyang kahawig na logo dun sa App Store na tinry ko dati na bagong loan app din siya. So, I don't know kung sila ay magkapatid or iisa lang sila ng parents. So, sabi niya dito, under daw po siya kay Pearl Lending Company Incorporated. Which is, tinignan ko agad siya sa SEC website at kahit anong gawin ko, wala siya doon. Hindi ko makita si Pearl Lending Corporation na to. Kaya kapag mga ganitong mga bagong loan app, talagang sinisilip ko to. Hindi lang basta nire-review kundi talagang susubukan ko mismo. Kaya kung wala pa kayo nito, huwag nyo muna siyang i-download, Try ko muna, para makita nyo lang yung kanyang application process. If ever, magkano ba yung loan offer niya sa atin? Kung okay ba siya utangan. Pero since dito sa screening natin, na wala siya sa SEC website, so dito lang mapapaisip ka na, since bago nga itong loan app na ito. Kasi ang daming loan app po ngayon na nasa SEC website. Pero patuloy pong iniimbestigahan kasi nga may mga legality sila, may unfair debt collections po sila, may mga paglabag sila. Ano pa kaya yung mga ganitong loan app na wala sa SEC? So kung gusto niya talaga maging legit siya, dapat ipa-register siya as list of recorded online lending platform. Anyways, for your sake, susubukan ko po mismo. And in fairness sa kanyang rating ang taas 4.7 agad. So ganun siya. Anyways, dinownload ko po siya. May pa-repayment coupon siya dito which is not necessary kasi hindi naman talaga kailangan. Kasi parang promotion lang nila yan. Anyways, X lang natin yan. And then here po, nakalagay dito na nagpapautang pala siya from 1,000 to 50,000 pesos. So anyways, click lang natin itong apply now kasi hindi natin malalaman kung hindi po natin to susubukan. So meron siyang loan simulation dito. Which is wala pa naman akong account dito. So click ko lang po itong sign up. Here po, I need to provide my mobile phone number and then kapag na-provide ko po yun, i-enter ko yung verification code na sinesend sa mobile phone number ko and then right after that, mag-create daw ako dito ng 6-digit password. Nag-try ako ng isang digit lang at nag-proceed siya, guys. So hindi mahigpit yung kanyang password security. Weak yung ganitong loan app. Weak yung ganitong security And then here po, nagre-require po sila ng ating basic information po. So under ng basic information is the usage of loan, email, Facebook. Dito na naman si Facebook. Alam nyo na kapag may mga ganitong Facebook na nire-require, para medyo mapapaisip ko. Kasi kung talaga legit siya, hindi siya naghihingi po ng ganito. And then dito naman sa Viber account at saka sa backup phone number, ito naman yung in-optional nila. So sana sa Facebook din, in-optional nila. Kasi hindi naman talaga siya kailangan, guys. Anyways, dito sa baba is we need to fill up our industry category. So dito na po papasok kung tayo po ba is self-employed, employed, unemployed, housewife, student. So nilagay ko po unemployed. Let's say kung ma-aprobahan tayo. And then after filling up that is the residence information. So ito po yung address po natin, Then after that is the emergency contact na. So dito po, nanghihingi po sila ng 5 contact reference. Ang dami nun. So napakatamad ko pa namang mag-fill up ng emergency contact. Well, dito po, magdadirect po siya sa ating phone book list. Kaya we must be ready about our contact information here para mas mabilis siya ma-fill up. Anyways, after that, submit lang natin kapag na-provide na po natin yung emergency contact na nandito. And then right after here po is the authentication na po. So here po is our ID details. Ito po yung mga IDs po na nire-require po nila. So pipili na lang po tayo ng isa po dyan. Then sabi niya dito, pipicturean daw natin yung ating ID. And then i-enter din po natin yung ating ID number po. So, manually po natin gagawin to. And then, kapag na-provide na po natin yung about sa ating ID, next step po tayo which is the facial recognition. And right after the facial recognition, so dito po, ipoprovide naman po natin yung ating details like our first name, last name, gender, date of birth. Then, after that, submit po natin ito. And then, here po, may references siya. So, nakalagay, job information, optional naman, which includes employee's card or payslip, other work po, So, nakalagay po dito, na optional naman siya. So, kapag optional, hindi ko talaga yan pinipil upan. And then, after that is the business information naman. Sa business information, under dito is the business permit or other business information. So, I don't know kung siya ay optional or not. Kasi walang nakalagay na optional And then, dito sa baba, hindi pa rin siya na-contento na nakalagay dito, repayment vouchers of other platforms. Ano yun?
So, nakalagay pa rin dito, business permit na naman, at saka other business information. But look at the spelling, guys, ng business, no? Ang daming S. So, kapag mga ganito kasi mga wrong spelling ng mga details dito sa mga loan app, dito talaga mapapaisip ako. Business information, yung walang optional na nakalagay. So, I don't know kung mai-skip natin. So, click natin tong skip now. Nakalagay dito, may reminder siya. So, nakakadagdag lang naman siya ng approval rate, guys. Yun lang naman yun. Anyways, ayaw ko mag-provide ng mga ganito. So, kinli ko lang po yung submit portion and then, nakalagay dito, no, your loan application will be submitted. And then, please keep your phone answered with 24 hours. So, tatawag sila. We will communicate with you over the phone. Thank you for your support. So, tatawag nga sila. Ay, ako tatawag sila. Anyways, click lang natin tong submit. And dito po nakalagay na mag-aantay tayo ng resulta. The audit result is expected to be given within 24 hours. So, maybe dahil tatawag sila. I don't know talaga. Wala akong idea. And then, nakalagay dito, 5-star comment for accelerated review. Click lang natin yan, ha. And then, magdadirect po siya sa ating Google Play Store. So, kaya pala po, meron siyang 4.7 ratings dito because of that accelerated review na kapag mag-rate tayo na mataas, medyo mataas yung chance natin na ma-approve. Well, bakit ko siya i-click? Hindi ko pa nga alam kung anong approval amount, kung ma-approve ba ako, kung legit ba talaga siya, kung maasahan ba talaga siya, diba? Well, anyways, back lang tayo sa app. And then, ayun, rejected naman pala talaga tayo. So, do you think ba, magtatry ako ulit nito na medyo meron mga red flags, medyo hindi ko nagugustuhan yung kanyang security features, at hindi ko siya bet. Hindi ko bet yung loan application na to. Ang dami kong nakikitang medyo foul, medyo red flag. But for me lang ha, hindi ko siya ma-recommend guys kasi so far nga, meron siyang mga red flags. Since hindi po siya registered sa SEC, ang hirap pagkatiwalaan nun. Yun pa lang, no, red flag na agad yun. And then yung security nga po ng password niya, red flag din yun. Dahil napaka-weak, no? Kahit isang digit lang pwede tayong mag-proceed. Pangatlo is nagre-require sila ng Facebook page link natin. Alam niyo naman yung mga issues ngayon sa mga OLAP. Pati mga Facebook account natin is talagang hinaharas na rin, pinupost tayo. Kaya never, ever give talaga yung mga ganitong mga loan app. And then fourth, doon po sa references niya kanina, na nagre-require siya ng business permit and other business information, which is hindi natin alam kung optional ba or not. Baka doon ako naligwak din. But look at the spelling, guys, ng business, no? Ang daming S. Dito talaga mapapaisip ako. Kasi mga loan app na to systematic na to So, ibig sabihin, dapat madedetect yung mga ganitong error man lang, di ba? At kabago-bago niya pa lang, no, ang lakas niyang mang-reject. So, ngayon, kung gusto niya talaga magpautang dito, dapat na pinakita man lang niya yung kanyang loan offer, loan summary. Para ka magustuhan natin, i-grab natin. Kung hindi naman, at least, di ba, naging aware tayo dito para makita natin kung okay ba talaga to utangan. At wala akong balak, guys, mag-apply dito. But it's up to you, no? Hindi ko naman hawak yung mga desisyon nyo. Kung kayo naman nangangailangan, gusto nyo i-try to. Wala naman ako magagawa doon. Pero at least, nabigyan ko kayo ng heads up. Be aware po kayo sa loan app na ito kayo pong bahala. Kung gusto nyo pa rin i-try, if bet nyo, tingnan nyo kung ma-approve po kayo. Hindi naman siguro siya auto-disbursement kasi wala naman po akong finil up na withdrawal info. Well, I don't know din kung meron pong na-approve dito kasi since bago pa lang siya, parang mostly rejected dito. So, that was according to other reviews ha. So, I don't know kung may na-approve dito since meron na siyang 10,000 downloads. So, kung wala talaga siyang na-approvehan sa mga nag-downloads na yon, so, ibig sabihin, clearly, ang intention niya is manguha lang or mag-gather lang ng ating information, ng ating data. So, medyo delikado tayo doon. Kaya nga, di ba, yung mga ganitong loan app na bagong usbong, existing loan app na nag-update. So, nire-review po natin yan palagi talaga para mabigyan tayo ng heads up or awareness dito sa loan app na ito. Don't worry, patuloy po ako mag-update sa inyo regarding sa mga different loan apps ngayon na bago. Any loan apps po na pwede nyo i-recommend po, paki-comment down below naman po para masilip po natin yan. So, yun lamang po. I hope po man natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto nyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!